Isang gabi sa gitna ng probinsya, habang humahampas ang malamig na hangin at ang buwan ay bilog na bilog, may isang inuman na nagbago sa buong buhay ko. Ang akala ko'y simpleng kwentuhan lang sa ilalim ng bituin, katawanan, tagayan, at mga kwentong paulit-ulit na. Pero may isang bisita na hindi namin inaasahan. Maganda. Tahimik. Misteryosa. At mula nang dumating siya, isa-isa kaming dinalaw ng takot, isang takot na hindi mo mararamdaman agad, kundi unti-unting gumagapang sa balat mo habang lumalalim ang gabi. Ang inuman na iyon hindi lang basta inom. Isa pala yang paanyaya sa isang kwentong mas malalim pa sa alamat. Mas totoo pa sa iniinom naming lambanog. At kung akala mo kilala mo na ang mga kasama mo sa mesa, baka sa dulo ng kwentong ito, mapaisip kang muli, sino ba talaga ang kainuman mo? Mainit ang sikat ng araw nang bumaba si Jay sa lumang terminal ng bus. Halos 6 na oras ang biyahe mula Maynila papunta sa probinsya ng kanyang lolo, isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan sa Visayas. Bitbit ang backpack, naramdaman niya agad ang malamig na simoy ng hangin, ibang-iba sa maalikabok at maingay na syudad. Si Jay ay isang 21 anyos na estudyante sa kolehiyo, matalino ngunit laging stress sa buhay sa lungsod. Summer vacation noon kaya naisip niyang magpahinga sa probinsya, sa bahay ng kaisa-isang lolo niya sa panig ng kanyang ina. Bata pa lang siya nang huli siyang dinala roon, kaya halos wala na siyang maalala. Pagdating pa lang niya sa terminal, sinalubong na siya ng isang kalabaw na nakatali malapit sa waiting shed. Natawa siya. Ah, ganito pala talaga dito. Probinsyang probinsya. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na may straw hat, maputi ang buhok at balbas. Si Lolo Ben, ang matanda ngunit matikas pa rin. Jay. Apo. Ang laki mo na, masayang bati ni Lolo, habang niyakap siya ng mahigpit. Amoy ni Jay ang pinaghalong pawis, tabako, at damo mula sa damit ng matanda, pero sa di malamang dahilan, nakaramdam siya ng kakaibang kapanatagan. Sumakay sila sa kariton na hinihila ng kalabaw. Habang naglalakbay sa makitid at mabatong daan patungo sa bahay ni Lolo, napansin ni Jay ang kabuuan ng lugar. May malalawak na palayan, mga bahay kubo na nakatayo sa mga burol, at mga batang nagtatampisaw sa ilog. Simple, payapa. Parang ibang mundo. Wala ba kayong signal dito, Lo? Tanong niya habang kinakalikot ang cellphone niya na walang kahit isang guhit ng signal. Meron sa taas ng bundok pero wag mo nang hanapin. Mas masarap ang buhay pag wala kang kausap, sagot ni Lolo sabay tawa. Ang bahay ni Lolo ay gawa sa kahoy, may mataas na silong, at may mga antigong kasangkapan. Makaluma ang lahat, mula sa palamuti sa pader hanggang sa mga lumang larawan sa sala. May isang lumang radyo, mga lumang istante ng aklat, at mga gamit sa kusina na tila hindi pa naiba mula pa noong dekada 70. Dito ka sa kwarto ng nanay mo matutulog, sabi ni Lolo habang binubuksan ang isang pinto na may kurtinang puti. May lumang kama, isang aparador, at isang salamin na may lamat sa gilid. Napatitig si Jay sa litrato ng isang magandang dalaga sa itaas ng kama, ang ina niya noong dalaga pa. Salamat po, Lolo, mahina niyang sabi. Tahimik ang paligid. Walang tricycle, walang sigawan. Ang maririnig mo lang ay huni ng ibon at langit-ngit ng kawayan. Kinabukasan, isinama siya ni Lolo sa palengke. Ipinakilala siya sa mga taga-baryo. Ito po si Jay, apo ko, galing pa ng Maynila, wika ni Lolo. Masayahin ang mga tao, ngunit napansin ni Jay na tila kakaiba ang pakikitungo ng ilan. Parang may halong pag-aalinlangan, parang may itinatago.
May isang matandang babae na nakatingin sa kanya ng matagal, saka dahan-dahang ngumiti na parang may alam. Napadaan sila sa isang lumang bahay na may mga basag na bintana at tuyong halaman sa harapan. "Lo, bahay niyo rin po ba yan?" tanong ni Jay. "Hindi, hayaan mo na yan. Walang nakatira dyan." "Sumpa raw yan," sabi ng matatanda, sabay lakad si Lolo, parang ayaw ng pag-usapan pa. Dumaan sila sa ilog kung saan may ilang kabataang lalaki na nag-inuman. Kumaway ang isa sa kanila kay Lolo, sabay tanong, "Lo, yan ba yung apo niyong tagamay nila?" "Si Jay." "Baka magkainuman din kayo isang gabi," sagot ni Lolo habang tumatawa. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas pamilyar si Jay sa lugar. Naging suki siya sa tindahan ni Aling Belen, naging kaibigan niya ang ilang kabataang taga-baryo. Pero hindi niya maiwasang mapansin, may mga gabi na tila may kakaiba sa paligid. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe, narinig niya ang tila kaluskos sa likod ng bahay. Akala niya ay hayop lang, pero nang silipin niya ito, wala siyang nakita. Minsan ay may aninong dumaan sa likod ng mga puno. Ngunit kapag tinanong niya si Lolo, iisa lang ang sagot, "Hindi lahat ng gumagalaw sa gabi, dapat mong abalahin." Minsan, habang binubuklat niya ang ilang luma ng aklat sa estante ni Lolo, may natagpuan siyang diary, pag-aari daw ng isang tiyahin niyang hindi na niya nakilala. Nakasaad doon ang mga kwento tungkol sa mga nilalang sa paligid ng baryo, mga anino sa gabi, mga babae na biglang nawawala, at mga sigaw mula sa kakahuyan. Napatigil si Jay. Totoo ba ito, o katang-isip lang ng matandang may malikot na imahinasyon? Isang hapon, habang nag-aayos ng kahoy si Lolo sa likod ng bahay, dumating ang isa sa mga kabataan sa baryo. Si Tomas, matipuno, mapagkakatiwalaan. "Lo, mag-inuman daw kami sa ilog mamayang gabi. Pwede bang isama si Jay?" "Bahala kayo, pero mag-ingat kayo. Huwag kayong magtagal ng hating gabi," sagot ni Lolo sabay tingin kay Jay. "Kung pupunta ka man, huwag kang uminom ng sobra. At huwag kang aalis mag-isa." "Opo, Lolo," sagot ni Jay, ngunit may kaba siyang hindi niya maipaliwanag. Habang papalapit ang gabi, parang may kung anong humihila sa kanya para tumuloy. Kahit may pangamba, gusto niyang makisama, makilala pa ang mga tao roon, at maranasan kung paano ang inuman sa probinsya. Hindi niya alam, ang gabing iyon ang babago sa buhay niya magpakailanman. Kinagabihan, matapos ang simpleng hapunan nila ni Lolo ng tinolang manok at kanin, naupo si Jay sa balkonahe ng bahay. Mahinang umiihip ang hangin, at ang liwanag ng buwan ay animoy ilaw ng street lamp sa madilim na baryo. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng kuliglig at huni ng mga ibon sa gabi. Habang pinagmamasdan niya ang mga alitaptap sa paligid, may biglang sumitsit mula sa di kalayuan. "Jay." Nilingon niya ito at nakita ang tatlong kabataang lalaki na nakatayo sa may bakod. Nakangiti, tila may iniimbita. "Oy, Jay. Sama ka sa amin. May konting inuman lang sa ilog. May gitara, may pulutan at may mga bisita rin." "Chill lang," tawag ni Tomas, ang pinakamatanda sa grupo. Nag-alinlangan si Jay saglit, ngunit naalala niyang gusto niyang makihalubilo, maranasan ang kultura ng probinsya. Isa pa, sinabi ni Lolo kanina na bahala siya, basta mag-ingat lang. "Sige, sandali lang. Magpapaalam muna ako," sagot niya. Pumasok si Jay sa bahay at naabutang nakaupo si Lolo sa duyan, nagbabasa ng lumang aklat. "Lo, mahinang bati niya, yayain daw po ako nila Tomas, may konting inuman lang sa may ilog." Hindi agad sumagot si Lolo. Tiningnan niya si Jay na para bang binabasa ang kaluluwa nito.
Matagal bago siya nagsalita. Basta tandaan mo, apo, hindi lahat ng sumasama sa inuman ay dapat pagkatiwalaan. Lalo na kung gabi. Lalo na kung hindi mo sila kilala. Tumango lang si Jay, bahagyang kinakabahan. Opo, Lo. Maaga rin po akong uwi. Tumayo si Lolo at iniabot ang isang itim na kwintas na may maliit na bato sa dulo. Suotin mo ito. Pampaswerte, sabi nila. Pero mas totoo, panangga sa hindi mo nakikita. Pagdating niya sa ilog, agad siyang sinalubong ng malakas na tawanan at kantahan. May maliit na lamisang gawa sa kawayan, may ilang bote ng alak sa ibabaw, chichirya, pritong tilapia, at inihaw na mais. Uy, si Jay, bati ni Tomas. Mga pere, ito yung apo ni Lolo Ben. Nagpalakpakan ng ilan. Napangiti si Jay, bahagyang nailang pero natuwa sa mainit na pagtanggap. Naupo siya sa isang malaking batong upuan. Habang nagsasalin ng inumin si Tomas sa maliit na baso, biglang may dumating na bagong bisita. Pasensya na, nalate ako, malamig pero magiliw na boses ng isang babae. Lahat ay napalingon. Si Jay, tila biglang natahimik. Sa harap niya ay isang napakagandang dalaga, maputi, mahaba ang buhok, mapupungay ang mga mata. Ang kanyang suot ay simpleng bestida na kulay asul, ngunit bakas ang kakaibang ganda at hiwaga sa kanyang anyo. Si Mira, pakilala ni Tomas. Bagong salta lang din dito. Anak daw ng mag-asawang galing Samar. Ngumiti si Mira kay Jay. Ikaw pala si Jay. Ikaw yung apo ni Lolo Ben, no? Tumango si Jay. Ikaw, taga rito ka ba talaga? Ngayon lang daw nila nakita ka. Tumawa si Mira, mahina, parang alon ng tubig. Marami pa akong hindi kilala rito. Pero mukhang ikaw ang una kong magiging kaibigan. Napangiti si Jay, kahit hindi niya maipaliwanag ang biglang pagkabog ng dibdib niya. Parang may hatak ang presensya ng dalaga, kakaiba, nakakaakit, pero may bahid ng hindi maipaliwanag na pangamba. Nagsimula na ang inuman. Paikot-ikot ang tagay, tawa ng tawa ang lahat. May tumutugtog ng gitara sa gilid, habang si Mira ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Jay. Napansin niya, habang lahat ay umiinom at nalalasing, si Mira ay hindi man lang umiinom. Nakaangat ang baso pero hindi sumasalin. Ayaw mo bang uminom? Tanong niya. Mas gusto kong magmasid, sagot nito, habang nakatitig sa kanya. Mas masarap kapag malinaw ang isip. Kinilabutan si Jay sa sagot, pero sinubukan niyang huwag ipakita ito. Ako nga pala, Jay, sabi niya. Alam ko, mahina niyang sagot. Kanina pa kita iniintay. Habang lumalalim ang gabi, napapansin ni Jay na isa-isang nagiging tahimik ang mga kainuman nila. Yung iba ay tila tinatamaan na ng alak. Si Tomas, na kanina'y masigla, ngayon nakatungo na at hindi kumikibo. Uy, pare, ayos ka lang? Tanong ni Jay. Walang sagot. Nilapitan niya si Tomas at bahagyang nyugyog. Ngunit sa pagkakaupo nito, para bang naninigas ang katawan. Namutla ito. Kinilabutan si Jay. Hindi ito lasing, parang nawala ng ulirat. Nilingon niya si Mira. Nakatingin lang ito sa kanya at bigla siyang ngumiti. Huwag mo na silang intindihin. Tara, lumakad tayo. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang lugar. Masarap ang hangin doon. Nag-alinlangan si Jay. Saan mo ako dadalhin? Wala pa akong masyadong alam sa paligid dito. Walang maliligaw basta ako ang kasama mo, bulong ni Mira habang tinatama ang hibla ng buhok sa kanyang pisngi. Parang nahipnotismo si Jay. Tumayo siya,
at hindi niya namalayang naglakad silang dalawa palayo sa grupo, patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Habang lumalakad, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may kasamang bulong. Wala nang tawanan. Wala nang gitara. Wala nang Tomas. Ang naririnig niya na lang ay ang mga yapak nilang dalawa sa damuhan. Malapit na tayo, sabi ni Mira. Pumasok sila sa isang bahagi ng kagubatan na sobrang dilim, kahit may liwanag ng buwan. Ang mga puno ay masiksik, at may amoy na parang nabubulok na dahon. Tumingin si Jay sa paligid. Mira, sigurado ka bang dito tayo? Tumigil si Mira sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon kay Jay. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabago, nagiging mas mapula. Ang kanyang ngiti ay hindi na inosente, kundi may halong pananabik. Sabi ko naman sa'yo, mas masarap kapag malinaw ang isip, sa kabila ng biglaang takot na naramdaman ni Jay, pinilit niyang maging kalmado. Huminga siya ng malalim at mumiti kay Mira, kahit may bahid ng kaba ang bawat hakbang niya. Nandito na tayo, mahina at banayad na sabi ng dalaga. Sa harap nila, may isang maliit na kubo sa gitna ng kakahuyan. May ilaw ng gasera sa loob at tila may lutong pagkain na mainit-init pa. Ang amoy ng nilulutong karne ay umaalingasaw, amoy na parang tinola, pero may kakaiba. Parang may halong amoy ng insenso o tuyong dugo. Upo ka muna, anyaya ni Mira habang binubuksan ang pinto ng kubo. Gusto kong ipatikim sa iyo ang isa sa mga paborito kong putahe. Hindi ito basta-basta matitikman sa Maynila. Nag-aalangan si Jay. Tumitibok ng mabilis ang kanyang dibdib, pero tila wala siyang kontrol sa kanyang mga paa, kusang sumusunod sa galaw ng dalaga. Pagpasok sa loob ng kubo, nakita ni Jay ang isang maliit na hapag na may dalawang upuan. Nasa gitna ang isang malaking mangkok ng mainit na sabaw at isang plato ng inihaw na karne. May kasamang prutas, kanin, at isang uri ng tinapay na hindi niya pamilyar. Teka! Mira, sino nagluto nito? Tanong ni Jay habang sinusuri ang paligid. Umiti lang si Mira, tila may tinatago. Akin yan. Marunong akong magluto, Jay. Subukan mo. Hindi mo ito malilimutan. Umupo si Jay. Umusok pa ang sabaw. Kumuha siya ng kaunting karne, nilagay sa plato at sinubo. Sa unang kagat, nagulat siya sa sarap, malambot, malasa, at kakaiba ang timpla. Masarap, di ba? Tanong ni Mira habang pinagmamasdan siya. Sagot ni Jay, pero napakunot noo. Pero anong karne to? Umiti lang muli si Mira. Walang ganyang tanungan kapag masarap ang pagkain. Ilang minuto pa lang siyang kumakain nang bigla siyang nakaramdam ng hilo. Ang paligid ay tila umiikot. Ang ilaw ng gasera ay lumalabo, at ang boses ni Mira ay tila dumodoble. Jay! Jay, nakita niya si Mira na unti-unting lumalapit sa kanya. Pero sa kanyang paningin, ang ganda nito ay tila unti-unting napapalitan ng ibang anyo, ang mapupungay na mata ay naging pulang-pula, ang makinis na balat ay tila nagiging madilim at balahibo'y tumutubong parang hayop. Nagpupumiglas ang isip niya na huwag maniwala sa nakikita, pero habang tumatagal, lalo siyang nilulukob ng kaba. Mira, mahina niyang tawag. Huwag kang matakot, bulong ng dalaga. Gusto lang kitang makilala ng lubusan, maya-maya, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Isang malakas na hangin ang pumasok, sabay pundi ng gasera. Ang buong paligid ay nabalot sa kadiliman. Nakita niya ang anino ni Mira, hindi na ito babae. Malaki na ang katawan, nakausli ang mga kuko, at ang mukha'y may baluktot ng ngiti. Napaatras si Jay. Bumalik sa ulirat.
Tumayo siya at tumakbo palabas ng kubo kahit natitisod sa dilim. Ang malamig na hangin ay tila humahabol sa kanya. Sa bawat takbo niya, pakiramdam niya ay may anino na nasa likod niya, bumubulong, humahabol, tumatawa. Pagdating niya sa pinanggalingan nilang inuman, walang tao. Ang mesa ay nakabaliktad. Ang mga bote ng alak ay basag. Ang pagkain ay tila kinain ng mga hayop. Thomas, sigaw niya. Jason. Brian? Wala na ba kayo dito? Walang sumasagot. Tanging hangin lang at kaluskos ng mga tuyong dahon ang naririnig niya. Bigla siyang napatigil. Sa lupa, may mga bakas ng paa, malalaki, tila hindi tao. Isa pa, ang baso na ginamit niya ay nandoon pa rin, may bahid ng dugo. Napaatras siya. Hindi niya alam kung saan pupunta. Tanging isang pangalan lang ang biglang pumasok sa isipan niya, si Lolo. Tumakbo si Jay pauwi. Hindi niya alintana ang damo, ang putik, o ang kagat ng lamok. Wala siyang ibang nais kundi makarating sa bahay ng lolo niya. Sa bawat hakbang, naririnig niya pa rin ang boses ni Mira, malambing, pero puno ng kasinungalingan. Jay, bumalik ka, hindi pa tapos ang ating gabi. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya agad ang pinto at sumigaw. Lolo! Nagulat si Lolo, agad lumapit. Apo! Anong nangyari sa'yo? Yakap ni Jay si Lolo, nanginginig. Lo, hindi sila tao, si Mira, iba siya, Lolo. Hindi siya tao. Tahimik lang si Lolo. Pinaupo niya si Jay, binigyan ng tubig. Kalma lang, apo. Huminahon ka. Habang lumuluha si Jay, kinuwento niya ang lahat, ang inuman, ang pagkain, ang kubo, ang biglaang pagbago ng anyo ni Mira. Hindi siya makapaniwala na sasabihin niya ang lahat ng iyon, pero sa loob-loob niya, alam niyang totoo ang nakita niya. Lo, aswang ba siya? Tahimik muli si Lolo. Tiningnan niya si Jay ng matagal, saka tumango ng marahan. Matagal ko nang naririnig ang pangalang Mira. Pero hindi ko alam na babalik siya, huwag kang matakot, apo, mahinang wika ni Lolo. Hindi ikaw ang una at baka hindi rin ikaw ang huli. Pero hanggat nandito ako, hindi kita pababayaan. Lumapit si Lolo sa isang bowl. Binuksan ito, at mula roon ay kinuha niya ang isang lumang bolo at isang maliit na bote na may lamang likidong kulay itim. Dito sa baryong to, hindi lahat ng ganda ay dapat hangaan. Lalo na kung galing sa dilim. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na naging pareho ang pananaw ni Jay sa tahimik na probinsya. Ang dating tila simpleng lugar na punong-puno ng kalikasan at katahimikan ay ngayoy may bahid na ng pangamba at misteryo. Sa bawat aninong dumadaan, sa bawat ihip ng hangin, pakiramdam niya'y may matang nakatingin, laging nakasunod. Kinabukasan, ginising si Jay ng tila pagaspas ng pakpak sa labas ng bintana. Akala niya'y uwak lang iyon o paniki. Pero nang sumilip siya, may naaninag siyang anyong babae sa malayo, nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Mahaba ang buhok at nakasuot ng asul, gaya ng bestidang suot ni Mira. Nang igalaw niya ang kurtina, biglang naglaho ang babae. Mabilis siyang lumabas at tumakbo sa direksyon ng puno, pero wala na ang babae. Wala ring bakas ng yapak. Ngunit may kakaibang amoy, parang nasusunog na dahon at asupre. Pagbalik niya sa loob ng bahay, nadatnan niyang tahimik lang si Lolo, nakatitig sa lumang larawan sa dingding, isang itim-puting retrato ng grupo ng kalalakihan sa bundok. Nagtaka si Jay. Lo, sino po yan? Hindi agad sumagot si Lolo. Mga kasama ko noong araw. Nung panahon na maraming gulo sa baryo.
Hindi lang dahil sa tao kundi dahil sa mga hindi mo dapat makita. Makalipas ang tanghali, may dumating na balita mula sa barangay hall, hindi raw umuwi si Tomas at dalawang iba pa na kasama ni Jay noong gabi. Pinuntahan daw ng mga magulang sa bahay ng mga pinsan, pero wala roon. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Jay. Lo sila yung kasama ko nung inuman pero pagkatapos nun hindi ko na sila nakita. Hinawakan ni Lolo ang balikat niya. Hindi mo kasalanan. Pero baka ikaw na lang ang natirang makakatulong para mahanap sila. Kinabukasan, ipinatawag si Jay ng kapitan ng barangay para sa tanong-tanong. Sinabi niyang umalis siya sa gitna ng inuman dahil hindi niya makayanan ang lasa ng alak. Hindi na niya binanggit ang tungkol kay Mira, alam niyang mahirap paniwalaan. Pero may isang matandang babae na biglang lumapit sa kanya matapos ng pulong. May dala itong sako ng kamote, pero ang mga matay tila tumatagos. Nakakita ka na ba ng nilalang na naghuhubad ng balat sa gabi? Tanong ng matanda. Napatingin si Jay. Ano po? Kapag hindi mo alam ang itsura ng isang halimaw, akala mo tao lang sila. Pero sa gabi, kapag naglalakad ka sa tabing ilog dun mo mararamdaman na hindi lang hayop ang gumagala. Ayon kay Lolo, may isang matandang pari sa kabilang baryo na maaaring makatulong. Dinala niya si Jay roon kinahapunan. Ang simbahan ay gawa sa lumang bato, may mga retablo ng mga santo at kandilang kulay pula. Sinalubong sila ni Father Eladio, isang payat na lalaking may maputing buhok at mata na tila laging gising. Nararamdaman ko na may gumagalaw na naman sa kabubatan, ani ng pari. At kung si Mira nga ang nakita mo, may dahilan kung bakit siya bumalik. Nagpakuha siya ng lumang aklat mula sa likod ng altar, isang librong may balot na abaka at sulat kamay. Ibinuklat niya ito at pinakita ang isang pahina, drawing ng isang babae na may 2 anyo, isa'y maganda at inosente, at isa'y may pakpak, mahabang kuko, at bunganga na puno ng dugo. Aswang, bulong ng pari. Pero mas mapanganib dahil hindi lang siya pumapatay. Pinapapaniwala ka muna niya na mahalaga ka. Na kaibigan ka. Minsan, minamahal ka pa niya. Pagsapit ng gabi, biglang umihip ang malakas na hangin. Hindi ito normal. Ang mga sanga ng puno'y tila may hinahampas. May naririnig si Jay na tila pagaspas sa bubong, parang may malaking ibong dumapo. Kinabahan siya. Lumapit siya kay Lolo. Lo, may gumagalaw sa taas. Tahimik lang si Lolo. Kinuha niya ang bote ng itim na langis at ipinahid ito sa mga bintana. Binuksan niya ang kahon at inilabas ang lumang bala ng baril, ginawa sa pilak at tinadtad ng buto ng manok. Pag narinig mong humalakhak, huwag kang lalabas. Kahit anong mangyari, Jay. Kahit boses ko pa ang marinig mo sa labas. Nagkulong sila sa bahay. Tinakpan ang mga ilawan. Walang tunog kundi ang ihip ng hangin at ang pagkalampag sa bubong. Hanggang sa may marinig si Jay, isang boses na pamilyar. Jay. Jay, tulungan mo ako, si Lolo mo natamaan, boses ni Lolo. Tatayo na sana siya, pero biglang humawak si Lolo sa braso niya mula sa kama. Ako ang totoo. Huwag kang lalabas. Namilog ang mata ni Jay. Pero, low boses niyo yun eh. Ganyan sila. Ginagaya nila ang mahal mo sa buhay. Maya-maya pa, may malakas na tunog sa bubong. Isang aninong may pakpak ang tumalon pababa, dumaan sa gilid ng bintana, at sumilit. Hindi ito buong mukha ng tao, kundi tila kalahating hayop, may dila na parang ahas, at pulang-pulang mata. Tumigil ito sa labas. Tumahimik ang paligid.
Ang tanging naiwan ay ang amoy, amoy na bubulok na lamang loob. Tandaan mo ang amoy na yan, sabi ni Lolo. Iyan ang amoy ng isang nilalang na gutom. Kinabukasan, balik ulit sa katahimikan ang baryo, pero hindi na ito kapareho ng dati. Lumapit kay Jay ang ilang kabataan. Nabalitaan mo ba? May nakita raw na balat ng tao sa tabi ng sapa. Akala ng iba balat ng baboy, pero parang balat ng tao. Tumahimik si Jay. Sa isipan niya, bumalik ang boses ni Mira, mas masarap kapag malinaw ang isip. Ang katahimikan ng baryo matapos ang kagila-gilalas na gabi ay hindi nakapagpayapa kay Jay. Sa halip, lalo siyang pinuno ng mga tanong. Hindi siya mapakali. Sa bawat tunog sa labas ng bintana, napapalingon siya. Sa bawat anino, naiisip niya si Mira at ang mga mata nitong pula at mapangakit. Isang hapon, habang naglalakad sa may palayan, bigla siyang napahinto. Sa di kalayuan, sa may gilid ng gubat, nakita niya na naman ang babaeng may asul na bestida. Nakatalikod ito. Mabagal ang lakad, tila hinihintay siya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. Imbes na tumakbo palayo, pinili niyang sundan ito. Paglapit niya, bigla itong nawala sa likod ng isang punong balete. Nang marating niya ang lugar, bumungad sa kanya ang isang masukal na daan, madamo, puno ng tinik, at may amoy ng amag at putik. Pero may isang bagay na nakatawag ng pansin niya, isang antigong palamuti sa lupa, isang kwintas na may nakasulat sa luma at kumikinang na letra, Mira. Dinampot niya ito, at nang hawakan niya, tila biglang bumigat ang hangin. Umihip ang malamig na simoy, at sa di kalayuan, may narinig siyang bulong, "Bakit mo ko iniwan, Jay?" Kinagabihan, kinausap siya ni Lolo. Tila alam nitong may napuntahan na naman si Jay. "Hindi na kita mapigilan, apo. Kaya hayaan mong sabihin ko na ang totoo." Umupo silang dalawa sa harap ng lumangkalan. Si Lolo, may hawak na tabako, si Jay, tulala, hawak pa rin ang kwintas ni Mira. "Matagal na ang kwentong ito, Jay," panimula ni Lolo. "Bata pa lang ako, naririnig ko na ang pangalan ni Mira. Pero hindi bilang isang tao, kundi bilang alamat." Ayon kay Lolo, si Mira ay anak ng isang albularyong babae na naninirahan sa gitna ng gubat. Mabait at tahimik daw ang batang Mira, ngunit may mga pagkakataon na nawawala siya ng ilang araw, at pagbalik ay laging may dalang kakaibang hayop o halaman na hindi kilala ng mga taga-baryo. Pinag-uusapan ng mga matatanda, Jay, patuloy ni Lolo, na may sumpa ang pamilya nila na sa ika-12 taon ng bawat anak na babae, dapat silang ipagkatiwala sa gubat. Kung hindi, may magyayaring masama sa buong bayan. Hindi naniwala ang mga tao. Hanggang isang araw, nawala si Mira. Sabi ng iba, nilamon ng gubat. Sabi ng ilan, may kumuha raw na nilalang. Pero isang linggo pagkatapos noon, may mga katawan ng baka at baboy na natagpo ang walang laman ang loob, parang sinipsip. At sa bawat tagpo, may amoy ng asupre. Isa-isang nawala ang mga bata, at ang gubat ay tuluyang iniwasan ng lahat. Mira, hindi siya namatay, apo. Isa siyang pinili. Hindi ko alam kung kusang loob o hindi, pero ngayon, malinaw, bumalik siya, at ikaw ang gusto niyang kunin. Simula nang makuha niya ang kwintas, nagsimula na ring magkaroon ng kakaibang mga panaginip si Jay. Sa bawat gabi, nakikita niya ang gubat, madilim, basa, at puno ng bulong. At sa gitna nito, si Mira. Minsan bata, minsan dalaga, minsan isang nilalang na hindi na niya maipaliwanag. Sa isa sa mga panaginip, kinausap siya nito. "Jay, hindi ako masama. Pero hindi rin ako tao.
Tinanggap ko ang alok ng kagubatan para mabuhay pero kapalit nito, kailangang may kapiling akong tulad mo. Napamulagat si Jay sa panaginip. Tulad ko. Sagot ni Mira. Isa ring mailihim hindi mo lang alam. Nalito si Jay. Buong buhay niya ay wala siyang nakitang kakaiba sa sarili. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang lahi ng albularyo o ng mandirigma. Isang normal na binatang taga-Maynila lang siya. Pero napansin niyang simula nang bumalik siya sa baryo, parang mas tumatalas ang kanyang pakiramdam. Nararamdaman niya kapag may masamang presensya. Minsan, bago pa man may mangyaring masama, nararamdaman na niya ito. Binalikan niya ang kwento ni Lolo. Lo, mailahi po ba tayo ng albularyo? Nang manggagamot? Tumango si Lolo. Ang nanay mo. Bago siya lumipat sa lungsod, sinanay siya ng iyong lola. Hindi ko alam kung naipasa niya sa'yo, pero mukhang naroroon na rin. Isang gabi, habang nasa loob si Jay ng kanyang silid, biglang namatay ang ilaw. Lumamig ang paligid. Sa kanyang bintana, may aninong dumaan. Binuksan niya ang kurtina at nandoon na naman si Mira. Pero hindi ito nananakot. Nakaupo lang ito sa sanga ng puno, nakatingin sa kanya. Jay, ayoko ng ganito. Hindi ako pumili sa'yo para saktan ka. Gusto ko lang ng kasama. Gusto ko lang na may makaramdam ulit sakin bilang ako, hindi bilang halimaw. Tumulo ang luha sa mata ni Mira. Pero kung hindi mo ako pipiliin, kukunin ka ng gubat. Hindi ako ang kalaban, Jay. May mas malalim na lihim ang lugar na to, at ako lang ang makakatulong sa'yo. Sa mga sumunod na araw, hindi na lumabas si Jay ng bahay. Nalilito siya. Hindi niya alam kung si Mira ba talaga ang panganib o kung siya ang nagdadala ng sagot sa isang mas malaking problema. Hanggang isang gabi, may malakas na sigaw mula sa kabilang baryo. Sinugod ng mga lalaki ang isang bahay, at doon, nakita nilang isa sa mga nawawalang kabataan, ay natagpo ang patay sa loob ng aparador, walang puso, walang atay. Gubat na naman ang turo ng mga matatanda, bulong ni Lolo. Pero pakiramdam ko hindi na ito gawa ni Mira. Kinabukasan, tinawag si Jay ni Father Eladio. May paparating, Hijo. Hindi lang isa. Isa itong pagsalakay ng mga nilalang sa gubat. Kailangan naming ng may kaugnayan sa kanila para makausap sila. Ikaw lang ang pag-asa. Si Jay, bagamat takot, ay unti-unting natututo. Inabot sa kanya ng pari ang isang agimat, isang bato na may ukit ng araw at buwan. Ito ang magsasabi kung sino ang totoo at sino ang huwad. Ang tahimik na bayan ng San Isidro ay unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Hindi lang dahil sa gabi, kundi sa bigat ng takot na bumabalot sa bawat pamilya. Sa loob ng 3 linggo, 4 na kabataan na ang nawawala. 2 ang natagpuang patay, walang lamang loob. At ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa gubat. Pero sa puso ni Jay may bumabagabag. Sa kabila ng lahat, hindi siya makumbinsing si Mira ang salarin. Isang gabi, muling nagpakita si Mira sa bintana ni Jay. Ngayong gabi, wala na siyang anyong halimaw. Payapa ang mukha, maputla, tila pagod na rin. Jay, kailangan mo na akong sundan. May ipapakita ako. Bakit ako? Bakit hindi sila lolo o ang pari? Dahil ikaw lang ang makakakita sa totoo. Ikaw ang huling tagabantay. Nag-alinlangan si Jay, pero tila may humihila sa kanya. Sa wakas, tumango siya. Hating gabi. Kasama si Mira, pumasok sila sa gubat. Tahimik ito, pero hindi normal ang katahimikan. Parang may humihina mula sa mismong lupa.
Bawat hakbang nila ay may tunog na parang bulong. Inabot nila ang isang tagong kuweba, balot ng mga ugat at dahon. Sa loob nito ay may mga sinaunang ukit sa pader, mga mukhang may mahahabang dila, matatalim na kuko, at isang nilalang na parang tao pero may itim na korona at pakpak ng paniki. "Sino yan?" tanong ni Jay. "Siya ang puno ng kagubatan. Siya ang naglagay ng sumpa sa aming angkan. Isa siyang tagapaglikha ng mga anino. Isa siyang halimaw, hindi lamang katawan kundi kaluluwa." Umupo sila sa gitna ng kuweba. Sa liwanag ng apoy na pinatayo ni Mira, nagsimula siyang magsalita. "Bata pa lang ako, tinatawag na ako ng gubat. Akala ng lahat ako'y nawawala. Pero ang totoo, pinapakita sa akin ng gubat kung sino talaga ako. Inalok ako ng kapangyarihan. Lakas. Walang sakit, walang gutom, walang takot. Pero may kapalit. Kailangang iwan ko ang pagkatao ko. Kailangang maglingkod ako sa nilalang na nakatira sa puso ng kabubatan. Isang Diyos-Diyosa ng dilim. Hindi ko tinanggap. Tumatakbo ako. Pero kahit saan ako pumunta, sinusundan niya ako. Hindi niya ako pinakawalan kaya't bumalik ako ngayon para putulin na ang sumpa. At kailangan ko ang tulong mo, Jay." Bumalik si Jay sa simbahan kinabukasan at kinausap si Father Eladio. "Padre, hindi si Mira ang halimaw. Meron pang mas malakas. Mas matagal na naririto." Tumango si Padre. "Alam ko. Pero hindi ko alam kung paano siya lalabanan." Ipinakita ni Jay ang kwintas ni Mira at ang ukit ng nilalang sa kuweba. Kung kaya niyang manipulahin ang mga tao, ibig sabihin kaya rin niyang tumira sa kanila. Napaisip ang pari. Jay, baka hindi lang siya nakatira sa gubat. Baka isa na siya sa atin. Nagsimula si Jay na magsaliksik sa mga tala ng barangay. Sa lumang kwaderno ng mga talaan, napansin niyang ang mga taong nawawala noon pa, ay laging may kaugnayan sa isang pamilya, ang pamilya ni Kapitan Basilio. Isang gabi, dumaan siya sa tapat ng bahay ni Kapitan. Madilim, pero may kakaibang sinag mula sa loob. Nakasilip siya sa butas ng bintana, at sa kanyang pagkagulat, nakita niyang may iniinom na likido si Kapitan mula sa bungo ng hayop. May mga aninong nakatayo sa paligid. Hindi tao. Parang anino ng mga nawalang kabataan. Napatakbo siya. Kinabukasan, naglakas loob si Jay na harapin ang Kapitan. "Ano pong ginagawa niyo kagabi? Anong pinagsasabi mo, Jay? Hindi mo na kailangang itago. Alam kong ikaw ang may koneksyon sa kabubatan. Hindi lang si Mira ang may lihim." Biglang nagbago ang anyo ng Kapitan. Ngumiti ito, hindi pangkaraniwang ngiti. Isa itong ngiting puno ng sikreto at kasamaan. "Ang matagal mo nang hinahanap, Jay, ay narito na sa harap mo." Nagdilim ang paligid. Tumigil ang hangin. At mula sa likod ng Kapitan, lumabas ang anino ng nilalang sa kuweba, hindi buong katawan, pero sapat upang maramdaman ni Jay ang bigat ng kasamaan. "Isa ako sa mga alagad. At ikaw, Jay, ikaw ang susunod." Mabilis na bumalik si Jay kay Mira. "Hindi na sapat ang pagtatago. Kailangan nating labanan siya." Nagpatawag sila ng lihim na pagpupulong kasama ang pari, si Lolo, at ang ilang matatanda sa baryo na dating tagabantay ng kabubatan. Isang ritual ang kailangan. Isang pagtataboy hindi lang ng nilalang kundi pati ng kasaysayan ng kasamaan. Pero may panganib, kailangang may isa sa kanila ang magsilbing sisidlan ng anino upang maipon ang lahat ng lakas ng nilalang bago ito tuluyang masunog. "Baka hindi na makalabas ang sasapian," sabi ng pari.
Sino ang handa? Tahimik ang lahat. At tumayo si Jay. Ako. Sa gabi ng buwan, nagsimula ang ritual. Sa gitna ng gubat, sa mismong kuweba ng kasamaan, inilatag ang mga simbolo, ang mga dasal, at ang agimat ni Jay. Naramdaman agad nila ang pagdating ng nilalang, parang lindol, pero walang pagyanig. Isang puwersa ng takot, ng galit, ng kadiliman. Si Mira, hawak ang kwintas, ay nakaluhod sa tabi ni Jay. Kapag hindi mo kinaya, Jay, titigil ang lahat. Pero kaya mo to dahil sa iyo matatapos ang kasaysayan ng dugo. Sa gitna ng kagubatan, sa lilim ng isang buong buwan, lumuhod si Jay sa harap ng sinaunang altar. Sa kanyang harapan, nakaukit sa bato ang mga simbolo ng sinaunang tagapangalaga ng baryo, mga tao na minsang naghandog ng sarili upang itaboy ang dilim. Ngayon, siya ang susunod. Simulan na natin, utos ni Father Eladio. Mula sa apat na direksyon ng altar, umilaw ang apoy pula, asul, berde, at puti, simbolo ng apat na elemento. Nagsimulang umusan ng dasal ang pari, si Lolo, Mira, at ang dalawang matatandang albularyo mula sa kabilang baryo. Lahat ay isa ang layunin, ipunin sa katawan ni Jay ang kabuuan ng lakas ng nilalang, at saka ito tuluyang wasakin. Bumigat ang hangin. Ang lupa ay kumislot. Mula sa gitna ng altar, sumingaw ang itim na usok, at mula rito, bumuo ng isang aninong halos di mo matukoy kung hayop o tao. Jay, bakit mo ginagawa to? Bulong ng nilalang. Hindi mo naman sila kilala. Hindi mo sila mahal. Tumulo ang pawis ni Jay, pero hindi siya umatras. Dahil sa baryong ito, unang minahal ang pamilya ko. Dito ako nabuhay. At dito rin matatapos ang kadiliman. Lumapit ang anino sa kanya. Dumampi ito sa kanyang balat, at sa isang iglap, nagsimulang manginig si Jay. Huwag mo siyang hayaan, Jay, sigaw ni Mira. Labanan mo. Pero tila nahihigop si Jay ng itim na usok. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, ang kanyang mga kamay ay biglang nagningas, at mula sa kanyang bibig, isang malalim at di pangkaraniwang boses ang lumabas, Yay, Gani kadiliman. Ben simula wakas. Tumayo si Jay, hindi na siya si Jay. Sa kanyang anyo, nandoon na ang nilalang. Ngunit sa loob, may liwanag pa rin. May bahagi pa ng kanyang kaluluwa ang lumalaban. Habang nasa katawan ni Jay ang nilalang, sa loob ng kanyang isipan ay may nangyayaring digmaan. Sa kanyang isipan, isang malawak na mundo ng anino at apoy. Sa gitna nito, nakatayo siya, ang tunay na Jay, humaharap sa higanteng nilalang. Bakit ka lumalaban? Tanong ng nilalang. Dahil kahit may dilim, lagit-laging pipiliin ng puso ang liwanag. Sa mga salita niyang iyon, nagsimulang magliwanag ang kanyang katawan. Bumalik sa kanyang kamay ang agimat na iniwan ng kanyang ina, ang simbolo ng araw at buwan, at ginamit niya itong itarak sa puso ng nilalang. Habang nagaganap ang labanan sa loob ni Jay, sa labas ay nagsimula ng magbago ang anyo ng kagubatan. Ang mga halaman ay unti-unting namamatay, ang mga puno ay tila natutuyo, at ang lupa ay bumibiyak. Kapag hindi niya kinaya, mapupuno ng dilim ang buong baryo, wika ni Lolo. Jay, kaya mo yan, dasal ni Mira habang hawak ang kwintas na siya ring tanda ng kanilang koneksyon. Bigla, isang malakas na liwanag ang bumalot sa altar. Bumagsak si Jay sa lupa, walang malay. Walang anino. Walang itim na usok. Katahimikan. Tumakbo si Mira palapit. Jay. Jay, unti-unting gumalaw ang kanyang mga daliri. Binuksan niya ang kanyang mga mata, hindi pula, hindi itim, kundi malinaw, puno ng pagod pero may ngiti.
Natapos na ba? Tanong niya. Tumango si Mira. Pero sa bawat kwento ng tagumpay, may kabayarang kailangang bayaran. Nang tignan nila si Jay, napansin nilang ang kanyang buhok ay may puting guhit. Ang kanyang balat, bahagyang lumalamig. Anong nangyayari sa kanya? Sigaw ng pari. Bahagi ng kadiliman na iwan sa kanya, sagot ng albularyo. Ang liwanag ang nanalo, pero ang bakas ng dilim hindi na maaalis. Niyakap siya ni Mira. Hindi mo na kailangang mag-isa, Jay. Ako na ang bahalang magbantay sa natitirang bahagi ng anino sa'yo. Hanggat kasama mo ako, hindi ka muling magiging halimaw. Kinabukasan, ang baryo ay tila bagong isinilang. Ang mga nawala, hindi man bumalik, ay binigyan ng marangal na dasal. Ang kagubatan ay unti-unting bumalik sa dating sigla, walang aninong gumagala, at ang mga hayop ay nagsimulang bumalik. Ang altar ay tinabunan ng mga bato, bilang tanda ng pagtatapos ng lumang sumpa. Si Jay at Mira ay umupo sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng lumang bahay ni Lolo. Bakit mo talaga ako pinili? Tanong ni Jay. Dahil ikaw lang ang hindi natakot sa akin, sagot ni Mira. At dahil alam kong sa puso mo may liwanag, kahit na sa paligid mo'y kadiliman. Isang gabi, nagbalik ang grupo ng kababata ni Jay. Dala-dala ang alak, gitara, at kwento. Wala ka pa rin talagang kupas, Jay, biro nila. Kahit may halimaw, inom pa rin. Mumiti si Jay. Alam nyo ba, minsan ang pinakadelikado ay yung pinakamaganda sa inuman. Napatingin sila kay Mira, na umiti lang habang tahimik na umiinom ng lambanog. Nagtawanan silang lahat. At sa gitna ng tawanan, may katahimikang hindi kayang buwagin ng kahit anong nilalang. Isang gabing puno ng alaala, liwanag, at pag-asang muling bumangon ang baryo, sa kabila ng aninong minsang humakab sa kanila. Lumipas ang ilang buwan. Ang baryo ng San Isidro ay tila bumangon mula sa isang masamang panaginip. Wala na ang takot sa bawat kanto, wala na ang mga aninong dumadaan sa dilim. Pero sa kabila ng katahimikan, may ilang bagay na hindi kailanman babalik sa dati. Mula nang matapos ang ritual, naging tahimik si Jay. Hindi sa pagiging malungkot, kundi sa bigat ng bagong pananagutan. Hindi na siya ordinaryong binata. Isa na siyang bantay, hindi lang ng kagubatan, kundi ng balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Nagpatuloy siya sa pagtira sa bahay ni Lolo, at tuwing gabi, pumupunta siya sa gilid ng gubat para manahimik, makiramdam. Isang gabi, tinanong siya ni Mira, hindi ka ba napapagod? Umiling si Jay. Hindi ito pagod. Isa itong paalala. Dahil kung ang katahimikan ay pinaghirapan, hindi ito dapat abusuhin. Sa muling pagbabalik ng normal na buhay, unti-unti ring nagbago ang pananaw ng mga tao sa paligid. Hindi na takot ang nangingibabaw, kundi paggalang. Marami sa mga kabataan ang tumulong sa paglilinis ng kabubatan, nagtanim ng mga punla, at muling nagbukas ng paaralan. Pinamunuan ni Lolo ang pagkukwento sa mga bata tungkol sa kasaysayan ng baryo, hindi lang mga alamat, kundi ang mga aral sa likod nito. Ang totoong halimaw, wika niya, ay yung kayang magtago sa likod ng kabaitan. Pero ang totoong bayani, kadalasan tahimik, at hindi naghahanap ng papuri. Hindi ipinagkalat ni Jay at Mira ang buong nangyari. Sa mga tao, ang pagkamatay ng mga kabataan ay resulta ng isang matandang kulto na nadisband na. Walang binanggit tungkol sa sinaunang nilalang o sa halimaw na bahagi ng kanilang kasaysayan. Hindi dahil sa pagsisinungaling kundi sa pagprotekta. Dahil ang kaalaman sa kadiliman, kung mapunta sa maling kamay, ay maaaring muling gamitin. Ang mahalaga, sabi ni Mira, ay natutunan ng baryo kung paano manindigan.
Isang umaga, habang tahimik na nagkakape si Jay sa ilalim ng punong mangga, lumapit si Mira na may bitbit na maliit na bag. "Aalis ka?" tanong ni Jay. Tumango si Mira. "May mga baryo pa sa kabilang bundok. Nararamdaman ko may mga nilalang na di pa natutulog." Hindi makapagsalita si Jay. Gusto niyang pigilan, pero alam niyang hindi niya pwedeng ikulong si Mira sa isang lugar. Isa rin itong tagapangalaga, may sariling landas. "Babalik ako," sabi niya, "kapag naramdaman kong kailangan mo ako." Tumango si Jay. "Hihintayin kita." Bago tuluyang lisanin ni Jay ang buhay kabataan, tinawag siya ni Lolo isang gabi. "Jay, kung sakaling mawala na ako, nasa ilalim ng kama ko ang lumang kwaderno. Naroon ang kasaysayan ng ating pamilya, ang mga tagabantay ng San Isidro." Natulala si Jay. "Bakit mo sinasabi yan, Lo?" Umiti si Lolo, pagod ang mata. "Dahil ang katahimikan, anak, hindi palaging nangangahulugang tapos na ang lahat. Minsan, yun ang simula ng bagong laban." Kinabukasan, hindi na nagising si Lolo. Ilang linggo matapos ang paglilibing kay Lolo, binuksan ni Jay ang kwaderno. Doon niya nabasa ang kwento ng kanyang mga ninuno, mga taong tulad niya na tahimik na lumaban para sa kapayapaan. Naisip niya, baka kaya siya tinawag ng kabubatan, dahil dugo pa lang niya, tagapangalaga na siya. Nagpasya siyang ituloy ang nasimulan, isang maliit na paaralan sa baryo para sa kabataan, hindi lang ng akademikong kaalaman kundi ng tamang asal, respeto sa kalikasan, at pagmamahal sa pinanggalingan. Isinulat niya sa unang pahina ng bagong libro, ang katahimikan ay hindi palatandaan ng kahinaan. Ito'y ang huling awit ng mga tunay na bayani. Pagkaraan ng isang taon, nagkayayaang muli ang mga kababata ni Jay. "Pare, last na siguro to, magkakaasawa na ako," sigaw ng isa. Tumawa si Jay. Ako, tagabantay na ng buong kagubatan, wala pa ring jowa." Nagtawanan ang lahat. Sa gitna ng inuman, habang humahampas ang hangin mula sa gubat, tumingin si Jay sa kalangitan. Tahimik. Malamig. Mapayapa. Bigla, parang may aninong dumaan sa dulo ng kakahuyan. Hindi siya natakot. Ngumiti lang siya at bumulong hanggang sa muling pagtatagpo. Ang kwento ni Jay ay hindi naiulat sa balita. Walang medalya, walang parangal. Pero sa bawat gabi na walang batang nawawala, sa bawat gising ng umaga na puno ng katahimikan, nandoon siya. Nakatayo. Nakabantay. Dahil ang tunay na bayani, minsan, ay yung tahimik lang sa isang sulok. May hawak na tasa ng kape. May sugat na hindi kailanman gumaling. At may pusong kayang harapin ang dilim kahit mag-isa.